Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to the program Unlearn Error, Spread the Truth. A systematic theology with a purpose and prayer to equip Christian with unpopular but essential apostolic doctrine. This is systematic theology with a purpose and prayer to unlearn that we may unlearn humanistic views and defend biblical view, and to spread the truth to God's faithful sheep. Bible Doctrine 19 Part 3 na po tayo. How does Paul's analogy of a potter and the clay fit within the context of Romans 9 as a whole? Paano po ba umuugma, sumasakto ang Romans 9 sa usapin ng electing love o sovereign grace ng Diyos sa Romans 9? Ano po ang dapat nating matutunan dito mga ka-truth seeker? Handa na po ba tayo? Aral po tayo ng Biblia. Ano-ano nga po ba ang dapat nating matutunan dito? Una, sa Romans 9, 1 to 33, paano tumutugma ang potter clay sa blueprint, eternal blueprint ng electing love ng Ama o sovereign grace. At ito nga pong Romans 9:1-33 ay hinati po natin sa 10 bahagi. Number 2, bakit ang faith po ay hindi requirement, hindi instrument o duty para makamtan natin ang kaligtasan, justification, adoption, and regeneration. Number 3, bakit po kasi gumawa pa ang Diyos ng tao na may kakayahang pumili ng tama at mali? Nagkasala tuloy ang tao. Number 4, kung ang faith po ay hindi cause, hindi requirement, hindi condition para ma-born again, ma-justify, at maging anak ng Diyos by adoption, ano ang kaugnayan ng faith na ito sa mga usapin ng regeneration, justification, adoption, and election? Number 5, kung hindi pala requirements ang faith, hindi duty ang faith para maligtas, o ma-justify, ma-adapt tayo, o ma-regenerate, o para magkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, ano ang kaugnayan ng faith sa mga ito? Number 6, kung ang pagtanggap sa Panginoong Hesus sa John 1:12 ay katumbas ng faith, paano po kung magdesisyon akong hindi tanggapin si Jesus? So hindi po ako magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos? Number 7, ano ang relevant summary statement ng Bible Doctrine 19 Part 3? Exciting po ang ating pag-aaralan. Part 3 na po tayo ng Bible Doctrine 19. Recall po, sa Bible Doctrine 19 Part 1 ay hinati ni Brother Jared Smith sa 4 na bahagi ang Romans 9, 1 to 33. At sa Bible Doctrine 19 Part 2 ay hinati po naman natin sa 10 usapin ng Romans 9, 1 to 33. At din-discuss ko na rin po ang 7 bahagi ng usapin na ito sa Bible Doctrine 19 Part 2. Aral na po tayo mga kapatid sa Romans 9, 1 to 33, paano tumutugma ang potter clay sa eternal blueprint ng electing love o sovereign grace ng Ama sa bawat isa sa atin sa mundong ito. Una, pinag-aralan na po natin to, may 10 bahagi ang Romans 9, 1 to 33. Una, sovereign grace or election of Israel as a nation is distinct from the spiritual election of Israel. Sa Romans 9 kasi dinidiscuss ni Pablo ang Israel. At ginagamit ni Pablo ang Israel hindi lang para sila ay nawa ay iligtas ng Diyos. Ginagamit ni Pablo ang Israel para i-represent ang tunay na adhikain ng kanilang pagiging isang bansang espesyal na pinili ng Diyos. Ito po ay sa usapin ng spiritual election ng Israel. Pangalawa,
Sovereign grace or election is for a definite people. May tiyak pong ililigtas ang Diyos. Number 3, sovereign grace or election is unconditional. Wala pong condition ng faith, faithfulness, repentance, obedience natin, good works, sacraments, membership in the true church, true religion, prayer to the saints, altar call, sinner's prayer. Hindi po yan. Wala pong kondisyon ang election na pagpili, paghirang ng Diyos sa atin. Pangapat, sovereign grace or election views humanity not yet in sin. Ito nga po yung tinatawag nating supralapsarianism. Panglima, sovereign grace or election is not between grace and wrath of God, but between His love and lesser love. Hindi ko na po didiscuss yan dahil na-discuss na po yan. Pang-anim, sovereign grace or election is based on God's sovereign will, not on our free will, consent, wants, desire, or will natin. Pang-pito, sovereign grace or election is faultless decision of the Father. Ang election po ay wala tayong may pipintas na bakit may pinili ang Diyos Ama at may hindi pinili ang Diyos Ama. Isinet niya yung special love niya sa iba at sa iba ay isinet niya ang kanyang lesser love. Pinaliwanag na po natin yan sa part 2. Continuation po tayo mga ka-truth seeker. Pangwalong bahagi ng Romans 9:1-33 ay ito. Sovereign grace is the expression of a balanced, perfect Father. Romans 9:22, kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan, puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda sa pagkasira. Romans 9:23, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa sisidlan ng awa na kaniyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Sa Romans 9:22 at Romans 9:23 ay pinakita at ipinakilala ni Pablo na ang Diyos ng Biblia ay balancing Diyos. Kung siya ay Diyos ng pag-ibig o awa, grasya, siya rin naman ay Diyos ng katarungan. Kung siya ay Diyos ng grasya, siya rin naman ay Diyos ng hustisya. At kung siya ay Diyos ng kaluwalhatian, siya rin naman ay Diyos ng pagkapuot. Sa panahon na nag-i-exist na tayo ng mga tao at bumagsak na sa kasalanan ng mga hinirang, bumagsak na ang tao sa katauhan sa kasalanan, ang mga hinirang ay sinisigurado ng Diyos na sila ay maliligtas dahil sila ay inaplayan ng Diyos ng kanyang grasya. At ang mga non-elect naman na pinaglaanan niya ng kanyang lesser love ay patungo sa kapahamakan at walang kaligtasan, hinayaan sila ng Diyos na mag-enjoy at mamuhay sa kasalanan na ini-enjoy nila at pinili nila. Ang in-apply naman ng Diyos sa kanila ay justice. Ang pinaglaanan ng Diyos ng kanyang malalim na pag-ibig ay special na grace ang iginawad ng Diyos. At ang pinaglaanan naman ng Diyos ng kanyang lesser love ay common grace ang kanyang ibinibigay. Ngunit huwag po nating kalilimutan, mga ka-truth seeker, wala pong common grace sa usapin ng kaligtasan o pagliligtas ng Diyos. Meaning, hindi po aplikable ang common grace sa mga non-elect. Sa usapin ng kaligtasan. Ang pinupunto po natin ay ito. Ang kaligtasan ay lamang po para sa mga elect people of God. Ang tawag dito ay special grace ng Diyos. Pero may common grace po between elect and non-elect sa usapin ng material o physical na pagpapala. Ito po ay available para sa lahat, para sa elect and non-elect, katulad po ng ulan. Para sa lahat yan. Balik po tayo sa usapin ng pagiging balanse ng Diyos. God has all the freedom to give favor, blessing, and salvation for free and without merit on those who don't. He applies justice, and in time, He applies justice. The elect receive mercy.
The elect receive mercy they do not deserve, and the reprobate receive justice they do deserve. Election highlights the mercy and grace of God, and reprobation highlights the holiness and justice of God. Ang grace at ang justice ay kapahayagan ng Diyos sa kanyang kabuuan o sa kanyang pagiging balancing Diyos. Tanong, bakit po kasi gumawa pa ang Diyos ng tao na may kakayahang pumili ng tama at mali? Nagkasala tuloy ang tao. Sagot po natin dyan ay ito. Unang sagot, God is sovereign. Ano ang pinupunto natin? God could do what He wants in accordance with His righteousness, wisdom, and justice. As creator, maker, ruler, king, mga ka-truth seeker of all creations, nasa Diyos ang lahat ng karapatan, prerogative kung ano ang nais niyang desisyonan, gawin at planuhin. At sa kanyang mga desisyon at plano, sinisigurado ng Diyos na walang nababiolate na righteousness, wisdom, justice, at fairness ang Diyos, mga ka-truth seeker. At lalong walang nalalabag na man's free will ang Diyos. Dinisisyonan ng Diyos na ang tao ay dumaan sa kasalanan, wala tayong magagawa sa desisyon at plano at decree ng Diyos na ito. Pangalawang sagot sa tanong na bakit pa kasi gumawa ng tao ang Diyos na may kakayahang pumili ng tama at mali, nagkasala tuloy yung tao. Pangalawang sagot natin ito. The perfection of God would naturally create the first man with free will. Kung hindi bibigyan ng Diyos ng free will ang sino mang tao o sinaunang tao, kung hindi bibigyan ng Diyos ng free will ang sinaunang tao, si Adan at si Eva, lalabas na ang ginawa ng Diyos ay mga robot o machine na sunod-sunuran lang sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin sa kanila. Si Adan at Eva ay binigyan ng Diyos ng free will o freedom to choose between good and evil. Kaya lang ang pinili nila ay ang evil. Pangatlong sagot natin kung bakit gumawa ang Diyos ng tao na may kakayanang pumili ng tama at mali, nagkasala tuloy. Pangatlong sagot natin. So that the creation may see and experience the beauty of God's grace and the power of God's justice. Hinayaan ng Diyos ng tao ay pumili ng kung ano ang gusto niyang piliin, masama ba o mabuti. Kaya lang ang pinili ng tao ay ang kasamaan. Sa punto na ang tao ay nagkasala, sa punto na ang tao ay nagkasala, maunawaan ang makasalanan, mas maunawaan ang makasalanan ang salitang, ang Diyos ay Diyos ng grasya. Dahil naranasan niyang magkasala, nakita niyang hindi niya deserve ang anumang good thing mula sa Diyos dahil siya ay makasalanan. At sa mundong ito ay hindi niya deserve anumang good thing. And yet God has given the sinners His mercy and His grace. Sa mga na-regenerate at iniligtas na ng Diyos mula sa kasalanan, ay nahahayag ang kagandahan ng habag at grasya ng Diyos. At sa mga nananatiling unregenerate ay nahahayag ang bagsik ng katarungan ng Diyos. Pangapat, bakit kasi gumawa ang Diyos ng tao na may kakayahan na pumili ng tama at mali? Nagkasala tuloy. Pangapat na sagot ay ito. It is for the glory of God. Everything na nangyayari at mangyayari at everything na nag-exist sa mundong ito is for the glory of God. So balik po tayo sa 10 bahagi ng Romans 9, 1-33. Pangsyam na po tayo. Ano yung pangsyam na bahagi ng Romans 9, 1-33? Sovereign grace o election is without distinction. Romans 9:21, has the potter no right over the clay to make out of the same lump one vessel for honorable use, vessel for dishonorable, to make known the riches of it, walang hanggang kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos.
for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory. Romans 9:24, even us whom He has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles. Ano pinupunto dyan? Ang election ng truth seeker election is without distinction. Romans 9:24, ano ang ibig sabihin nito? Meaning, bagamat ang tingin ng Israelita sa kanyang sarili ay tanging hinirang at espesyal na piniling bansa, sabi ni Pablo, hindi yan ang tingin ng Diyos sa inyong mga Israelita. Dahil para sa Diyos, ang Hudyo at Hentil ay parehas, pantay lang sa kanyang paningin. Walang distinction, walang pinag-iba ang Hudyo at Hentil. Humihirang siya at magliligtas siya ng mga Hudyo, at at the same time, ganun rin ang gagawin niya sa mga Hentil. Humihirang at magliligtas rin ng Diyos mula sa mga Hentil. Mula sa Hudyo at Hentil ay may spiritual remnant na hinirang ng Diyos. Mga spiritually elect, ito ay tinatawag niyang kanyang bayan, kanyang pinakamamahal, at kanyang pinakatatanging anak. Walang iba kundi ang mga spiritually elect ng Diyos. Romans 9:25-29. Pang-sampung bahagi ng Romans 9:1-33. Sovereign grace, or election is of grace, not of praise. Ang election of grace ay tumutukoy sa usapin na ang election sa kanyang sarili ay grasya mismo ng Diyos. At ang election of grace ay tumutukoy sa special grace ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang spiritual na paghihirang sa mga individual na Israelita mula sa Israel, at hindi ito tumutukoy sa spiritual election bilang nasyong Israel. At ang individual remnant na ito na tinatawag na spiritually elect Israel, para sa layuning spiritual salvation, mga ka-truth seeker. Ang election of praise naman ay tumutukoy sa mismong lahi ni Abraham at Jacob na special na pinili ng Diyos para sa apat na layunin. Upang ang lahi ng Israel ay maging storehouse ng Scripture. Number 2, upang ang lahi na pagmumula ng Mesaya ang Israel ay lahi na pagmumula ng Mesaya. Number 3, upang ang Israel ay maging house of gospel witness sa pagtatayo at paglalatag ng ordinansa o kautusan na may kinalaman sa tabernakulo at templo. Number 4, ang lahi ni Abraham ay isinet aside bilang special nation for number 4 reasons. Upang ang Israel ay maging isang talinghaga o parabola ng mga banal spiritually elect at ng gracious covenant. Kaya nga kinukwento yung Romans 9:1-33. It is not all about Israel, but spiritually Israel. Romans 9:30, that Gentiles who did not pursue righteousness have attained election, have attained salvation, that is a righteousness, have attained the righteousness that is by faith. Kahit ng mga Hentil. Romans 9:32, because they did not pursue it by faith, but as if it were based on works. Anong pinupunto dyan? Sa mga Israel, naging stumbling block ang truth na ito ng election. Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on good work. Hinanap nila ang kaligtasan by good work, not by faith. Romans 9:33, I am laying in Zion a stone of stumbling block, none other than Jesus Christ, and a rock of offense, and whosoever believes in Christ will not be put to shame. Romans 4:16, therefore it is of faith that it may be by grace. Ang election daw po ay by faith upang ito ay ituring na grasya ng Diyos. Romans 4:16, that is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace, not only to the adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham. So, ano pinupunto natin dyan, mga kapatid?
Kaya in-emphasize ko po yung faith dito, mga kapatid. At ini-emphasize din naman ng Romans 4, Romans 9 ang faith. Na hindi nila natagpuan ang kaligtasan, sa halip si Jesus ay naging stumbling stone sa kanila. It is because they pursue it based on good works, not based on faith. So, ano pinupunto natin dyan? Ang faith nga po ba ay makakapagligtas? Kapatid, sa usapin ng pagiging spiritually elect. Sagutin po natin yan, mga kapatid. Tanong, bakit ang faith po ay hindi requirement, hindi instrument, hindi duty para makamtan natin ang kaligtasan, hindi condition, hindi duty para makamtan natin ang justification? At bakit nga po ba ang faith ay hindi requirement, instrument, duty para makamtan ang kaligtasan natin? Number 1 na kasagutan is this. Unang dapat nating manuwan, mga ka-truth seeker, we were justified by the Father and redeemed by the Son in eternity, not in our time. Ano pinupunto natin? Wala pa tayong faith, wala pa tayong good work, wala pa tayong ginagawang mabuti o masama, hindi pa tayo pinapanganak, justified na tayo ng Ama. Meaning, hindi nakadepende sa faith o nakabase sa faith o nakasalalay sa faith ang ating justification. Ito ay nakasalalay sa justification ng Ama sa atin at nakasalalay sa promise redemption ng ating Panginoong Hesus. Kailangan po nating manawan ang makasalanan po ay nasa ilalim ng judicial condemnation, kaya nangangailangan siya ng judicial justification. At alam niyo po ba, mga ka-truth seeker, na ang justification na ito ay nangyayari hindi sa time natin ngayon, hindi sa panahon natin. Ito ay nangyayari sa panahon ng eternity o pangwalang hanggan, o hindi pa nilalalang ng lahat ng bagay sa mundong ito. Nasa master plan ng Triune God ay tinakda na ng Ama na humirang ng object of His special love, at ang mga inelect ng Ama na magkakasala in the future ay agreement ng anak at Ama na inelect ng Ama na magkakasala in the future. Agreement ng anak at ng Ama na pawalang sala, ariing ganap, walang kasalanan o ituring na blameless ng Ama ang mga elect sa pamamagitan ng redeeming grace o pangako ng anak sa Ama ng kanyang righteous life, perfect obedience, death, blood, and resurrection from the dead. Ito po ang mababase natin sa Ephesians 1:3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly place in Christ. Meaning, lahat ng spiritual blessing ng Ama sa atin, particularly ang election, salvation, justification, adoption, ay nangyari at nangyayari sa langit, hindi sa lupa, hindi dahil sa tao, hindi dahil nagdesisyon tayo, hindi dahil sa faith o faithfulness natin, hindi dahil sa good work, obedience, sacraments natin, hindi dahil sa membership natin sa true church, true religion, hindi dahil sa sinas prayer, altar call o prayer kay santo o santa, hindi dahil sa baptism, hindi dahil sa self-righteousness natin, hindi dahil sa free will positive response of faith natin sa gospel, kaya tayo inelect o iniligtas ng Diyos. Ephesians 1:4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Anong pinupunto ng Ephesians 1:4? Meaning ang election, paghirang, justification ng Ama ay nangyari in eternity. Hindi pa tayo nilalalang humirang ng Diyos at ang mga hinirang ng Diyos ay justified na ng Diyos. So ang paghirang at justification ng Diyos ay hindi nangyayari sa panahon natin, hindi nangyari sa time na gumagawa na tayo ng mabuti at masama, hindi nangyari sa time na nakakapagdesisyon na tayo at may kakayahan na tayong manampalataya at maging tapat hanggang wakas, hindi sa panahon na nasa true church o true religion na tayo,
Hindi sa panahon na sumusunod na tayo o hindi sa Diyos. Hindi sa panahon na sumusunod na tayo. Hindi sa panahon na makakasunod na tayo sa sinner's prayer altar call. Ano? Pangalawang dapat nating maunawaan, mga ka-truth seeker, is this. We were adopted by the Father in eternity, not in our time. Bakit hindi requirements, duty, condition, ang faith para maligtas, ma-justify, ma-adapt ng Diyos ang makasalanan? Pangalawang dapat natin manawaan, we were adopted by the Father in eternity, not in our time. In Ephesians 1:5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Anong ibig sabihin nitong talata na to? Meaning, ang mga pinawalang sala o inaring ganap ng Ama o tinuring na blameless ng Ama dahil sa pangako ng anak na redeeming grace at ang mga justified ng Ama ay sadyang predestinated o itinalaga na in eternity, hindi pa tayo nilalalang, tayo ay kinupkup na ng Ama bilang mga espesyal at tunay na anak o sons by adoption. At pansinin natin ang adoption ng Ama ay nangyari in eternity. Sabi ng talata, predestinated na tayo. Hindi pa tayo nilalang, inadapt na ng Diyos ang mga justified niya. So ang paghirang justification at adoption ay hindi nangyari sa panahon natin. Hindi nangyari sa time na gumagawa na tayo ng mabuti o masama. Hindi nangyari sa time na nakakapag-desisyon na tayo at may kakayahan na tayong manampalataya maging tapat hanggang wakas. Hindi sa panahon na nasa true church o true religion na tayo. Hindi sa panahon na sumusunod na tayo o hindi sumusunod sa Diyos. Hindi sa panahon na makakasunod na tayo sa sinner's prayer altar call. Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Bakit po ginawa ng Ama ang pagliligtas, ang election, ang justification, ang adoption in eternity? Hindi pa tayo pinapanganak. At tayo ay naging katanggap-tanggap na sa Ama dahil kay Kristo in eternity. O sa panahon na hindi pa tayo nilalalang. Ang sagot po ay para sa kapurihan ng kaluwalhatian ng grasya ng Diyos upang madakila ay ang walang hanggang grasya at biyaya ng pagliligtas ng Diyos at hindi ang makasalanan at hindi maitanghal ang makasalanan na siya ay may responsibilidad, participation, cooperation, and contribution sa pagliligtas. Walang contribution ng makasalanan. The only contribution that we have in salvation, is to sin and sin. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Meaning, ang justification at forgiveness ng Ama sa atin, na nangyari in eternity, o hindi pa tayo nilalalang ay naging posible, dahil sa promise redeeming grace ng anak, sa promise atonement o death, blood, and resurrection ng anak. Pangatlong dapat nating maunawaan, mga ka-truth seeker, ang saving faith ay bunga lamang ng regenerated spirit o new nature natin. So, bakit po hindi requirement, duty, condition ang faith sa kaligtasan, sa election, justification natin, adoption natin? Dahil ang saving faith ay bunga lamang ng regenerated spirit o new nature natin. Dalawa po ang problema ng makasalanan sa Diyos. Una ay ang judicial condemnation, kaya kinakailangan tayo ma-justify. Pangalawa po ang spiritual corruption natin, kaya kailangan nating ma-regenerate, ma-sanctify. Ang mga inelect ng Ama in eternity ay ibinigay niya sa kanyang anak na si Jesus for redemption in eternity. At ang niredeem ng anak in eternity ay ibinigay nila sa Holy Spirit for regeneration. In time ito mangyayari, yung born again experience. At ang regeneration, sanctification ng Holy Spirit ay ang pag-isahin tayo kay Jesus. Ano ang regeneration? Born again, pag-isahin tayo kay Jesus. At ang resulta ng pag-iisa na ito ay pagdaloy ng life, righteousness, perfect obedience, graces at character ni Jesus
sa espiritu natin. Isa na ngang napaka-importanting palaging binabanggit sa Biblia na karakter ay ang faith o saving faith. Ito ay bunga ng new nature natin, ng living spirit natin. Meaning ang saving faith na mayroon tayo ay hindi nag-ugat sa pagiging requirements o duty nito para maligtas tayo, para ma-justify tayo, para magkaroon tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Taliwas sa mga aral ng Arminian Humanistic Christian at taliwas sa aral ng Reformed Baptist Church o 1689 London Baptist Confession of Faith, taliwas sa aral ng Congregationalist o Savoy Declaration of Faith, taliwas sa aral ng Presbyterian o Westminster Confession of Faith. Ang faith po ay hindi requirements, duty, condition para maligtas at para maborn again ang tao. Hindi requirement ang faith para tayo ay ma-regenerate. Taliwas sa aral ng Reformed Baptist, Arminian, Presbyterian at Congregationalist. Mas maunawaan niyo po ang pinupunto ko, mga ka-truth seeker, kung idadaan po natin sa series of question ang patungkol sa kaugnayan ng saving faith sa regeneration. Unang tanong, paano po ba maibibigay ng Diyos ang saving faith sa atin? Ang sagot ay sa pamamagitan ng born again experience. Kailangan ma-born again, ma-regenerate, ma-sanctify muna tayo. John 3:3, Jesus answered and said unto him, to Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pangalawang tanong, paano tayo maboborn again, mare-regenerate, masasanctify? Maboborn again tayo, mare-regenerate, masasanctify tayo, mga ka-truth seeker, sa pamamagitan ng paglalagay ng Diyos ng kanyang espiritu sa atin. John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ano po ang pinupunto dyan? Sa John 3:3 ay pinagdidiinan ni Jesus na kailangan maborn again, ma-regenerate, ma-sanctify ang makasalanan. At paano ito mangyayari? Ito ay sa pamamagitan ng makapangyarihang kilos at paglilinis ng Espiritu bilang sumisimbolo na tubig na naglilinis sa ating karumihan, kasalanan at pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Titus 3:5, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, by the washing of the water of regeneration of the Holy Spirit. Ezekiel 36:25, sabi ng Panginoon, I will sprinkle clean water upon you, the Holy Spirit, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Meaning, lilinisin tayo ng Diyos sa ating karumihan at sa pagsamba natin sa mga hindi tunay na Diyos. Ezekiel 26, I will give you a new heart, a new spirit will I put within you. Ezekiel 36:27, I will put my spirit within you. Pangatlong tanong mga truth seeker. Sa pagka-born again, pagka-regenerate, pagka-sanctify natin, ano ang actual na ginawa ng Holy Spirit sa atin? Ang sagot ay sa pamamagitan ng makapangyarihang Espiritu na sa atin at sa pamamagitan ng pag-iisa niya sa atin kay Jesus o spiritual union with Christ. Mababasa natin ito sa Romans 8:9, but you are not in the flesh but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ano ibig sabihin ng Romans 8:9? Meaning, ang mga ligtas na ay nasa Espiritu na, at ang Holy Spirit ay nananahan na sa kanila, at kung nananahan na sa kanila ang Holy Spirit, ang Espiritu ni Jesus, ay nasa kanila na, o sila at si Jesus ay pinag-isa na. Romans 8:10, and if Christ be in you, ano ibig sabihin niyan? Meaning kung ang Holy Spirit ay nananahan na sa inyo, ang Espiritu ni Jesus ay nasa inyo na rin. At si Jesus mismo ay nasa inyo na, kaya kayo at si Kristo ay pinag-isa na ng makapangyarihang kilos ng Espiritu. At ang pinag-isa kay Jesus ay may buhay na dahil ang Holy Spirit ay buhay. Pang-apat na tanong,
Kung ang born again regeneration, sanctification na spiritual union with Christ, ano ang bunga ng pag-iisa nating ito kay Jesus? Number 1, the life of the Holy Spirit and the life of Christ will flow in our soul. 1 John 5:12. Siya na mayroong anak ay may buhay na walang hanggan, at siya na kinaroroonan ng anak, na hindi kinaroroonan ng anak ay walang buhay. Number 2, new nature, new self, new you. Ano? So, kung ang born again ay spiritual union with Christ, ano ang bunga ng pag-iisa natin ito kay Kristo? Number 2, new nature, new self, new you. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Number 3, ano ang bunga ng pag-iisa natin ito kay Jesus? The character of Christ, especially the saving faith, will flow in our spirit, in our soul. 1 John 5:1. Everyone who believes, present perfect tense. Ano ibig sabihin yan? Ang sino mang kasalukuyang nananampalataya at nagpapatuloy sa pananampalataya that Jesus Christ has been born of God, past tense, and is still operating in the present tense. Ano ibig sabihin yan? Ay siguradong na ipanganak ng muli, na born again na, at kasalukuyang nararanasan ng kapanganakang muli. Ano pinupunto ng 1 John 5:1, mga ka-truth seeker? Yung mga nananampalataya daw dito, yung pananampalataya daw nila ay bunga na lang ng kanilang pagka-regenerate o pagka-born again. Hindi po tayo naboborn again. Ano? Dahil nananampalataya tayo. Na-born again po tayo. At yung born again na yan, experience na yan, ay nagbuga ng pananampalataya. Gusto mo ma-born again? Hindi po sagot ang pananampalataya. Hindi requirement, duty, o condition ng pananampalataya para ma-born again. Ang pananampalataya sa 1 John 5:1 ay bunga ng pagka-born again natin. Kilos at kapangyarihan at spiritual union ng ating Holy Spirit sa atin kay Jesus. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit, ang bunga daw ng Espiritu natin ay love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Alam niyo po, yung but the fruit of the Spirit dito, capital S. Dapat po ito ay small s. But the fruit of the Spirit of man. Ano? Regenerated Spirit of man is love, peace, long-suffering, gentleness. These are the fruits of the Spirit, regenerated Spirit of man. Goodness, faith. Meaning, sa pamamagitan ng work of regeneration ng Holy Spirit ay pinag-isa niya tayo kay Jesus, Romans 8:9-10, at ang karakter ni Jesus, isa na rito ang saving faith, ay inilagay sa Espiritu natin, at ang saving faith na ito ay kusa, naturalesang dadali sa Espiritu natin, at ang saving faith na ito ay magsisilbing bunga ng Espiritu nating na-regenerate na. Panglimang tanong, saan ibinigay ng Holy Spirit ang saving faith na ito sa atin? Ang faith na mayroon tayo, saving faith, ay hindi katulad ng isang parang lumilipad lang na dahon na bumagsak kung saan. Ang saving faith po na binigay sa atin ng Ama ay may espesipikong lugar na pinaglagyan ng Ama. Ito ay ang Espiritu natin. Galatians 5:22. Ang sagot ay binigay ang faith o saving faith na ito sa Espiritu mismo natin. Tanong, kung hindi pala requirement ang faith, hindi duty ang faith para maligtas tayo, para ma-justify tayo, i-adapt tayo at maging anak tayo ng Diyos, ano ang kaugnayan ng faith na ito sa justification, adoption, regeneration, election, and salvation? Ang election sa justification at adoption na nangyari at pinagplanuhan at dinesisyonan na noon pang eternity, o hindi pa tayo pinapanganak ay talagang totoo pala, at nasa atin na pala. Ang mga ito ay binigay, pinamana na sa atin ng Diyos. Hindi pa tayo pinapanganak.
Meaning, ang paghirang, justification at adoption ay hindi nangyari sa panahon natin, hindi nangyari sa time na gumagawa na tayo ng mabuti o masama. Hindi nangyari sa time na nakakapag-desisyon na tayo at may kakayahan na tayong manampalataya at maging tapat hanggang wakas. Hindi sa panahon na kaya na nating pumasok sa true church, true religion. Hindi sa panahon na sumusunod na tayo sa Diyos. Hindi sa panahon na kaya na nating sumunod sa sinner's prayer, altar call, o may kakayahan na tayong magpabautismo o sumunod sa sacraments o manalangin sa mga saints. So ano talaga ang kaugnayan ng faith o saving faith sa election, justification at adoption? Ang faith o saving faith ay faith to realize. Faith na magkaroon tayo ng realisasyon o full awareness o pagkatanto ng ibinigay o ipinamana na election, justification at adoption ng Ama sa atin in eternity ay totoo na palang naranasan natin at nasa atin na pala talaga, mga ka-truth seeker. Ang faith o saving faith na mayroon tayo ay faith to enjoy, faith to appreciate, yung election, justification, adoption na ginawa, ibinigay, ipinamana sa atin ng triune God noong pang-eternity. At hindi pa tayo pinapanganak. Kapag may saving faith tayo, mga ka-truth seeker, yung faith natin na ito ay katumbas ng katiyakan natin sa mga bagay na inaasahan natin ng mga pangako ng Diyos, katulad na lang ng resurrection ng physical nating katawan, bagong langit at bagong lupa at iba pa. Kapag may saving faith tayo, yung faith natin na ito na mayroon tayo, ay patunay, pruweba, ebidensya ng mga bagay o pangako ng Diyos na hindi natin nakikita. Kapag may saving faith tayo, itong faith na ito ay faith to rest and be totally dependent in the promise, redemption of Christ. Hindi faith to act or faith to work for the promised redemption of Christ. So, ang faith natin ay realization lang, faith to enjoy, faith to appreciate, faith to trust and have assurance na ang pamana ng justification, adoption, faith. Yun yung essence ng kung ang pagtanggap sa Panginoong Hesus sa John 1:12 ay katumbas ng faith, paano po kung magdesisyon akong hindi tanggapin si Jesus? So hindi po ako magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sagot, mga kapatid. John 1:12. Datapat ang lahat ng sa kaniya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos sa makatidbagay ang mga nagsisisampalataya sa pangalan ni Jesus. Ito po ang sagot natin. Una, tama ang pagkabasa natin at tama ang nakasulat sa John 1:12. Number 2, mali ang pagkaunawa natin sa John 1:12 na ang pagtanggap ng palataya sa Panginoong Hesus ay requirement, condition, basihan ng pagkakaroon natin ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pangatlo, kung iugnay natin ang John 1:12 sa Ephesians 1:4, lalabas na ang pagtanggap o pananampalataya dito sa John 1:12 ay realization na lamang, full awareness o pagkatanto na lamang natin na ang son of adoption ay talaga palang totoo at para sa atin pala talaga ito. At dinesisyonan, pinlano at ibinigay na sa atin at ipinamana na pala ito sa atin, di pa tayo ipinapanganak. Naturalesa na lang pala nating tatanggapin at i-embrace ang truth ng pamana ng adoption, justification, in eternity. Ephesians 1:5. Napakalinaw po. Pinatotohanan ito ng Ephesians 1:5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Ano pinupunto dyan? Sa Ephesians 1:5. Meaning, ang mga pinawalang sala o inaring ganap ng Ama, o itinuring na blameless ng Ama dahil sa pangako ng anak na redeeming grace, ay kinupkup ng Ama bilang mga special at tunay na anak o sons by adoption. At pansinin natin ang adoption ng Ama ay nangyari in eternity, Ephesians 1:4. Sabi ng talata, predestinated na tayo, hindi pa tayo nilalang, inadapt na ng Diyos ang mga justified niya. So, ang paghirang justification at adoption panahon natin, hindi nangyari sa time na gumagawa
nangyari sa time na gumagawa na tayo ng mabuti o masama. Hindi nangyari sa time na nakakapag-desisyon na tayo at may kakayahan na tayo manampalataya at maging tapat hanggang wakas. Hindi sa panahon na may kakayahan na tayong sumunod sa sinner's prayer, manalangin sa Santo Santa, o sumunod sa altar call. Pangapat, yung sinasabi nating paano kung hindi ko tatanggapin si Jesus, hindi ako magiging anak ng Diyos. Linawin ko po ito. Yung pagtanggap dito ay hindi sinner's prayer, ha? At hindi po altar call na ginagawa ng mga mangangaral ngayon na maling aral. Ang sagot diyan ay ito. Kapag di mo tinatanggap, kinikilala, pinananampalatayaan ng si Jesus, sign yan na hindi ka pa nare-regenerate ng Holy Spirit. Or sadyang hindi ka hinirang ng Diyos. Dahil ang mga hinirang ng Diyos ay sure na mare-regenerate ng Holy Spirit in perfect time, in God's perfect time. At ang mga na-regenerate ng Holy Spirit ay kusang dadali sa Espiritu niya ang saving faith of acceptance of Christ. Pag sinabi kong acceptance of Christ, hindi yan sinner's prayer, hindi altar call yan. Panglima, kung ipinagpipilitan mo, kapatid, ang katwiran na ako ang masusunod kung tatanggapin mananampalataya ako kay Jesus. At kung ayoko rin ako rin ang masusunod. Hanggang kamatayan, paninindigan ko yang hindi ako mananampalataya at hindi ko tatanggapin si Jesus. Ano? Kapatid, sign lang yan na ang special sovereign grace ng Diyos ay sadyang hindi laan sa iyo. Sign lang yan na ikaw ay non-elect, reprobate, vessel unto dishonor, wood, and earthly vessel. Pangapat na dapat nating manawaan kung bakit ang faith ay hindi duty, requirement, condition para ma-justify, ma-adapt at maligtas at ma-elect ang tao. Panglima, hindi ang grasya ng Diyos ang nagliligtas kasi. Pangapat na reason, ang grasya kasi ang nagliligtas, hindi ang faith natin. Ephesians 2:8, napakalinaw mga kapatid. For by grace, you have been saved. Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, naligtas na kayo. Sa pamamagitan ng faith. And, mga kapatid, nabalik nga tayo sa Ephesians 2:8. For by grace, you have been saved. Sa grasya pa lang ng Diyos, ligtas na kayo at naligtas na kayo. Through faith. Ang Ephesians 2:8, mga kapatid, ay nagtuturo na sa grasya, sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Saan daw tayo naliligtas? Ano ang root cause o basihan ng pagkaligtas sa makasalanan? Ang sagot ay grasya ng Diyos, no more, no less. Ephesians 2:8. Yung salitang have been saved ay tumutukoy sa karanasan na noon pang nakaraang panahon ay ligtas ka na at patuloy mong nararanasan ang kaligtasang ito. Hindi tayo naligtas dahil sa faith natin, hindi requirements o duty ang faith para maligtas tayo. Hindi instrument ang faith para maligtas tayo. Ang kaligtasan natin ay hindi dependent sa faith. Hindi nakabase, nakasalalay sa faith. Hindi. So, ang faith na tinutukoy sa Ephesians 2 at sa iba pang talata ng Biblia sa usapin ng kaligtasan ay hindi faith as requirement for our salvation, justification. Hindi faith as instrument para magkaroon tayo ng kaligtasan. At lalong hindi ito faith as duty, responsibility to be saved, justified. Panglima na dapat nating manawa ng saving faith ay naturalesang iiral sa mga itinalaga na sa eternal life in eternity. Bakit hindi po duty, requirements, condition, basihan ng faith sa ating justification, adoption, kaligtasan, election? Dahil ang saving faith po ay naturalesa lamang umiiral sa mga itinalaga na sa eternal life in eternity pa. Acts 13:48, as many as were ordained, appointed, chosen, ordained, itinalaga to eternal life ay mananampalataya. Itong verse na ito ay summary po ito ng usapin ng pagkaligtas natin. Meaning, ang mga ligtas na o mga itinalaga na sa eternal life ay may saving faith na kusang umiiral at gumagana sa bawat ligtas. Ang kaligtasan po kasi ay ganito. Una, inelect tayo ng Ama in eternity. At ang mga inelect ng Ama na magkakasala in the future ay pinangakuan ni Jesus ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo, kamatayan at muling pagkabuhay.
At ang pangako ni Jesus na ito sa Ama ang dahilan upang ang mga elect ay maging blameless, justified in eternity. At ang mga pinawalang sala at tinaring ganap ng Ama through the promised Christ redemption ay ibibigay ng Ama at Anak sa Holy Spirit for regeneration, sanctification sa panahon na umiiral na tayo at narito na tayo sa mundo. Ano? At sa regeneration na ito ay pag-iisahin ng Holy Spirit ang kaluluwa ng elect kay Jesus at ang pinag-isa na ito ay dadaloy sa Espiritu natin ang life eternal, life natural, life ni Jesus, righteousness character ni Jesus. Isa sa mga karakter na nagmumula kay Jesus na ibinigay sa ating Espiritu at dumadaloy sa Espiritu natin ay ang saving faith. Meaning ang eternal life ni Jesus ay nasa atin na. Kalakip at kasabay nito ay ang saving faith na dumadaloy sa mga binuhay na ng Holy Spirit o ni-regenerate na ng Holy Spirit. Ano? Sana malinaw yan. Panganim po na dapat nating manawaan kung bakit ang faith ay hindi duty, requirements, hindi condition, hindi basihan ng ating justification, adoption, kaligtasan. Because saving faith is just the realization of the salvation God has already given us. Pinaliwanag ko na po ito. Ano? Ephesians 2:8, for by grace you have been saved. Naligtas kayo dahil sa grasya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi sa Ephesians 2:8. Ano ibig sabihin nito? Ephesians 2:8 na to. Kung ang grasya ng Diyos ang nagliligtas at hindi faith natin, ano ang kaugnayan ng faith sa pagkaligtas natin? Ano ang ibig sabihin ng faith na tinutukoy rito sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith? Ang faith na tinutukoy rito ay saving faith, na mayroon ang mga genuinely ligtas na nila ang kaligtasang ini-enjoy na lang nila ang kaligtasang mayroon sila. Ang saving faith na mayroon sila ay faith na ang katumbas ay realization o full awareness na lang na ang kaligtasan ay talagang nasa kanila na. At ang saving faith dito ay katumbas ng appreciation nila sa kaligtasan na ibinigay na ng Diyos in eternity. Ano? Sana malinaw yan. Isang halimbawa para manawaan natin ang saving faith ay ang last will testament. Hindi ka pa ipinapanganak ay gumawa na ng kasulatan ng mga magulang mo na pamanahan ka ng milyones na pera. Ito ay pirmado na. Ito ay nakalaan na sa iyo. Ito ay sa iyo na. Hindi ka pa ipinapanganak ay sa iyo na ang pamanang ito. At sa takdang panahon na basahin na ang kasulatan at marinig mo na ang testamento, ang Biblia, ang gospel, sa time na ito ay marirealize mo o magkakaroon ka na lamang ng full realization awareness, pagkatanto, pagkaunawa, pagkaalam, kamalayan, sa fulfillment na pagiging tagapagmana ng milyones na pera o tagapagmana ng justification, adoption, election na pinamana na sa atin ng Diyos, hindi pa tayo pinapanganak, mga ka-truth seeker. So, mali pong ilustrasyon ng faith ay instrument na parang kutsara na maghahatid sa gamot para gumaling o maligtas tayo sa kamatayan. Mas biblical po na illustration ng last will testament analogy sa usapin ng faith. So, ang faith na tinutukoy sa Ephesians 2:8, mga kapatid, at sa iba pang talata ng Biblia sa usapin ng kaligtasan, election, justification, adoption, ay hindi faith as requirement for our salvation, justification, hindi faith as instrument para magkaroon tayo ng kaligtasan, at lalong hindi ito faith as duty, responsibility to be saved or to be justified. Ito ay saving faith to enjoy, to realize and appreciate the salvation we already received from God in eternity. At in time, sa usapin naman ng regeneration. Paglilinaw, ang sovereign grace salvation o gospel ng triune God ay may tatlong main parts. Number 1, electing love of the Father in eternity. Humirang na ang Ama, hindi pa niya tinitingnan sa kalagayang nagkasala, makasalanan, o hindi pa niya tinitingnan ng sangkatauhan sa kalagayang gumagawa ng mabuti o masama. Humirang na ang Ama. Electing love of the Father in eternity. Number 2, main part is redeeming grace of the Son in eternity.
Ang mga hinirang ng Ama ay pinawalang sala o inaring ganap ng Ama through the promised redemption of Christ, at ang mga justified ay itinuring ng Ama na mga anak niya by adoption. Number 3, main part ng gospel is regeneration of the Holy Spirit in time. At ang inelect ng Ama, iniligtas ng anak at inadapt ng Ama in eternity ay ibibigay sa Holy Spirit for regeneration, sanctification, through the work of the Holy Spirit of uniting the sinner's soul with Christ, and through their spiritual union, dadaloy ang light, mabubuhay ang espiritu natin, ang righteousness, graces ng Panginoong Hesus, ang character, spiritual blessing ng Panginoong Hesus ay dadaloy after the regeneration. Katulad na lang ng saving faith, saving repentance, conversion, resurrection of our physical body, new heaven and new earth. Ano? So, may dalawang problema ang makasalanan. Judicial condemnation, kaya kailangan tayong i-justify ng Ama in eternity. At ang mga elect ay justified na ng Ama in eternity sa pamamagitan ng promised redemption ni Kristo, Ephesians 1:4-7. At ang mga justified ng Ama ay inadapt niya in eternity, John 1:12, Ephesians 1:4-5. Number 2, problema ng makasalanan, aside from aside from judicial condemnation, so we need justification. Number 2 na problema ng makasalanan ay spiritual corruption, so we need regeneration. Kaya kailangan tayong i-regenerate, i-sanctify ng Holy Spirit in time. Relevance ng ating pinag-aralan ng Bible Doctrine na 19 Part 3. Ano po ang relevance nito sa buhay mo? Natutunan natin na ang faith ay hindi requirement, hindi duty, hindi instrument, hindi kondisyon para makamtan ang kaligtasan sa Diyos. Ano? Dahil ang kaligtasan ay nag-uugat lamang, nagmumula lamang sa Diyos. Salvation is all of God, all of grace. Hindi po requirement, hindi po duty, hindi instrument ang faith para makamtan natin ang kaligtasan, ang justification, ang adoption, at ang regeneration. Ito ay taliwas sa pagkakaunawa ng Armenian group, Presbyterian, at Reformed Baptist, at Congregationalist. Ano? So, conclusion po tayo ng Bible Doctrine 19 Part 3. Marahil sa mga aralin na itong, marahil mga truth seeker, sa mga aralin na ito ay nagtataka kayo kung bakit tila salungat sa mga natutunan ninyong aral ang mga naririnig nyo dito. Kaya bago po natin i-reject o husgahan na mali ang mga aral na inilalatag dito, nawa po ay magkaroon tayo ng puso katulad ng mga Kristiyanong Hudyo sa Berea, na maging open-minded sa kung ano ang truth na pinakamalapit sa doktrina ng Biblia, saliksikin ang mga katotohanan sa salamin ng Biblia, at kapag napatunayan po natin ito ay mas pinakamalapit na aral kumpara sa Biblia, saka po natin ito tanggapin, yapusin at iaral din naman sa iba kung maaari lamang po. Summary statement ng ating Bible Doctrine 19 Part 3. Faith is not a requirement, an instrument, or a duty to be saved. Napakaganda po na ating pinag-aralan. Kaya sa Bible Doctrine 19 Part 4 po, subaybayan niyo po ang very exciting na Part 4 ng Bible Doctrine 19. Kita-kits po tayo sa Bible Doctrine 19 Part 4. Good day and God bless po sa ating lahat.